Hindi raw magsosorry ang weteng whistleblower na si Sandra Cam sa kanyang inasal sa airport kamakailan kung saan aminado siyang nataasan niya ng boses ang isang empleyado. Kilalang supporter ni Pangulong Duterte si Cam na posible pa raw mabigyan ng pwesto sa gobyerno. Tingin naman ng ilan, mali ang inasta ni Cam. May report si Ivan Mayrina. Unang nakilala si Sandra Cam bilang weteng whistleblower. Noong eleksyon 2016, kumandidato sa pagkasenador sa ticket ni ngayong Pangulong Rodrigo Duterte, pero natalo. Ngayon ay taga-suporta ng Duterte administration. Tumulong siya sa pagdakip at pag-uwi sa umano'y Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa mula sa Abu Dhabi. Wala pang opisyal na posisyon sa gobyerno si Cam, pero ayon mismo sa Pangulo. If you would ask for a work, I'll give you the work. And it's not erased just because he was shouting there. That's your business. Okay. Sir, do we know the position already that we're... Wala pa. Patay pa tayo ng kabinete bago kompleto na yan. Pahayag yan ng Pangulo matapos pumutok ang pagkakasangkot ni Cam sa isang kontrobersya. Sa report ng attendant ng VIP lounge sa NAIA Terminal 4 na tumanging humarap sa kamera, pasado alas 7 ng umaga ng February 16, pumasok sa VIP room si Cam kasamang isang airport police. Magalang daw hinanapan ng government ID dahil tanging mga opisyal ng gobyernong libre sa VIP room, pero credit card na may pangalan daw ni Cam ang iniabot. Sinabi pa raw ni Cam na sa loob ng 3 buwan ay magiging cabinet secretary na siya. Sa bersyon naman ni Cam, puno ang pre-departure area ng kanyang Manila Masbate flight noon. Isang airport police raw ang nagmagandang loob na paupuin siya sa VIP lounge. Aminadong nainis si Cam sa paghingi ng government ID kahit may kausap siya sa telepono. So binigay ko yung aking ATM na nandun ang pangalan ko. Sabi ko, ito lang ang ID kong may bigay sa'yo. Kung gusto mo, i-google mo sa internet para malaman mo na ako yun. At dahil hindi empleyado ng gobyerno, siningil si Cam ng 1,120 pesos bayad sa pananatili sa VIP lounge. Aminado si Cam, dito na siya nagtaas ng boses. Yung pag-raise ang voice ko, it's because of my desperation. Bakit itong airport na to naghihingi ng 1-2 na wala ka namang kinain, wala ka namang ininom. Pinipilit nila yung government ID. Sabi ko, kayaan mo, Iha. Wait until 3 months, magkakaroon na ako ng government ID. I never said that I will be a cabinet secretary. Never. Sa tingin ng UP National Center for Public Administration and Governance, mali ang naging asta ni Cam, lalo't hindi pa nga siya nailuluklok sa pwesto. Kung i-appoint siya, dapat sana tinitignan din yung parang attitude. Kasi ang pagsisilbi ay hindi ikaw ang sisilbihan. Kaya nga public servant eh. Ganito rin ang tingin ni Senator Ping Lacson na pagsasabihan daw si Cam kapag nakausap niya. Mali talaga yon. Dahil kami mismo mga senador, minsan nakikiusap talaga kami kung pwede magamit yung lounge. Tao niya ako, bakit hindi man lang niya tinanong ang side of my story. Nanindigan si Cam na hindi siya magsosorry sa kanyang inasal sa insidente. Ivan Mayrina, GMA News.